Di makatulog. Di makatulog. Do or die. Asan yung... Kailangan ko ng tumbler. Ay, hindi yun yung kailangan ko. Sabi ko tumbler. Aray. Aray. Mamatay ako. Namatay ako. Ha? Nasira bed ko. So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik na naman tayo sa bagong episode natin ng Red Craft series. So, papansin nyo, medyo iba na yung base natin. Inayos ko siya off-cam. Nilipat ko yung mga gamit ko and gumawa ko ng storage place. Kita nyo naman nakaayos na yan. Dinort ko na yan. Tapos kita nyo may armor din akong mga kaayos na. So last episode, kung natatandaan nyo, puro na lang pagdurusa ang ating natatamo. At hindi tayo nakaka-progress. Nai-stuck tayo. Kaya ngayong episode, ang balak ko is mag-progress. Siyempre, mag-progress. Pero may mga goals tayo ngayong episode. Yung unang goal natin is yung makakuha ng rock. Kailangan natin ng rock. Kasi since late winter na, bali malapit na mag-spring. Kasi since wala nga ako makitang any battle tower sa akin, then puro pa dragon, kailangan ko ng rock para mas madaling maka-ikot or mas madaling maka-adventure. Yung rock yung tutulong sa akin. Then para makuha yung rock, kailangan natin ng Silex farm, which is yung gagamitin natin para sa ABN treat. Kailangan natin nun Silex farm. Tapos kailangan din natin mag-mining para makuha nitong troll leather at saka troll. So yun nga guys, nakita nyo naman, meron tayong 3 main goals para sa episode na to. So sinulat ko na to kasi last episode di ko alam kung ano gagawin ko, kaya nagkakamali ako, kaya nawalan ba tayo ng mga item dahil doon. So ngayon sinulat ko na para matandaan natin and ma-focus natin yung goals na yun. Huwag kayo iiyak. Sa part naman na to guys, magka-craft lang tayo ng mga kailangan natin, tulad nito yung enchanted eyes of green. Basta siya, nagbibigay siya ng night vision, kaya hindi na tayo matatakot sa cave. Ang galing! Gusto kong mag-enchant dito ng mga armor para kung sakali man na may makita tayo na blighted mobs or something mob na malakas, is medyo makaka-survive pa tayo kahit papaano, di ba? Mahirap naman kapag sumugod na naman tayo ng walang ka-prepare. Kaya nag-enchant na rin ako ng ibang pieces ko ng armor. Ang problema, naubos na EXP natin, pero enchanted na yung ibang part. Tapos dito guys, gumawa na rin ako ng potion ring. Ang ginawa kong potion ring na variant is yung speed. Kasi yun lang yung pinakakaya kong gawin Wala ako talaga akong ka-resource para sa ibang type of potion ring. And yung potion ring of speed, maganda rin siya pag kailangan ko makatakbo, di ba? Tapos nga noon guys, umalis na ako ng bahay para maghanap ng cave. Kaso wala naman akong makitang magagandang cave. Puro ang nakikita kong cave is mababaw lang siya. So hindi siya yung nag-delete sa mas malalim pa. Kaya naisipan ko na lang puntahan yung dungeon na malapit sa base ko. Kasi hindi naman ako natatakot kasi maliwanag nga, diba? Kaya yun, trinay ko siyang puntahan. Then ginamit ko lang din yung staff para may katulong ako sa paglinis ng mga mobs. Kaso, kinabahan naman ako kasi yung mob spawner ng skeleton sa taas nang gagaling. So, hindi ko alam kung paano ko sisirain. Pwede naman ako mag-bridge pero hindi ko ginawa kasi baka mamaya may mag-spawn na blight or something. Hilahin ako pababa. No? So, kaya natakot pa rin ako kahit maliwanag na. After nun, nag-teleport ako sa swamp kasi sa pagkakalala ko may malapit doong Defiled Lands kasi kailangan ko na nga ng Black Heart para dun sa Scarlet Sword. So, chinek ko gabi nung time na yun kasi gusto ko nga mag-spawn yung Shambler. Pagka ko naman, sakto, kung ano-anong mga mobs yung sumalubong sa akin. Kaya muntikan pa ako mamatay. Kinabahan nga ako dun. Kala ko mamamatay pa ako dun
Kailangan ko is defiled land. Kailangan ko makakita nun. Ako marap kanina dito ba? Ay, hindi nga. Oh. Yung pala ka. Naka. Mamatay pa nga ako dito. Ay, nakamuntikan pa ako mamatay. Hanggang sa yun na nga, naalala ko na may mas malapit pa palang defiled land dun sa base ko. Kailangan ko lang bangkain papunta dun sa luma kong base. Ang problema ko naman dito guys, hindi ko ina-expect yung hypothermia is ganun pa rin kalala. Kasi late winter na, akala ko medyo mainit-init na konti. Yun pala hindi pa. Wala naman akong OZ liner or suot na wool armor that time kasi nga kailangan ko ng shambler. Hindi ko naman na-expect na ganun. Wala din ako dalang pang heal. Tapos dito nga pala guys, try ko matulog kasi gusto kong mag-heal. Kasi wala nga akong pang heal. Ang problema, yung hypothermia, panay hit sa akin. Kaya natitigil yung, yung sleep ko. Tapos dito ata, itong moment na ata to, ito ata yung nag-cause ng bed bug ko. Yung spawn point bug. Kumbaga hindi na ako makapag-teleport dun sa base ko. Tuwing mamamatay ako, kung saan na ako na-register na as destroyed yung bed ko. So hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi makatulog. Do or die. Kasi yung kailangan ko ng shambler. Hindi yun yung kailangan ko. Sabi ko shambler. Aray. Mamatay ako. Namatay ako. Nasira bed ko. Anong sinasabi nilang nasira bed ko? Alakas, saan ako nag-spawn? Paano nasira bed ko? What the fuck? Di ko mababalikan yung loot ko. Alaka. Paano nasira bed ko? So, yun nga guys. Nag-start na yung delubyo ng buhay ko na naman. Akala ko makakaraos na ako dahil meron akong goal. Pero ito ang nangyari. Nagkaroon ng bed bug at hindi ko alam kung paano makaka-uwi that time. Kaya ang ginawa ko na lang, pero may solution naman doon. Ang ginawa ko na lang is, una, mag-reset hanggat makakita ng village, then magpa-level para makapag-teleport ulit. Kasi kung waystone, pag malayo may bayad ng EXP. So, ang ginawa ko na lang, nagre-reset ako and naghahanap ako ng village para makapag-teleport ako. Buti na lang yung una kong reset is nakakita kagad ako ng desert village, and yung desert village na yun may double library, which is madaming enchant na naman. Kaya kapag kapag nakapagpa-level ako at nakuwi, may loot pa akong madadala, diba? So hindi siya ganun kasama, pero nagsisimula pa lang siya. Nalutan ko muna yung village. Ginawa ko dito, nilutan ko yung village, kinuha ko yung lahat ng items na pwede ko makuha at mauwi. Then, next kong ginawa is pumatay lang ako ng mga passive mobs. Inuna ko yung mga passive mobs bago yung mga hostile mobs kasi mahirap na baka mamatay ako, diba? Mag-reset na naman ako. So, inanap ko yung mga hostile mobs tapos na nagpa-level lang ako hanggang sa magkaroon ako ng enough levels para makauwi. Which is maganda kasi may loot din akong dala. Kaya ako HP kailangan ko makauwi. Ano yan? Laking halimaw, oh. Ano to? Aray. Ay, ano ka?
Nakahypo pa ako that time. ACI. Ah! Saan ako nag-spawn? Dito yung bed ko, pero kung saan ako dinala. Tapos nagad-agad ako pumunta doon sa binilkan ko kagad yung mga items ko kasi inisip ko baka mag-despawn. Pero alam ko malayo ako, so hindi siya magdi-despawn kasi hindi siya naka-render eh. Yun din yung maganda. Pag di ata na-render, hindi ata magdi-despawn. Basta may certain range para mag-despawn eh. Kahit lumagpas na ng 5 minutes. Kasi naka 5 minutes na ako nung bago ako maka-teleport eh. Balikan ko na may item ko. Kompleto pa siya kahit pa paano. Kaso, ang problema dito is inatake na naman ako ng hypothermia. Kahit umagang-umaga, just may inatake ako ng hypothermia. Tapos ang nangyari pa nun, nagloloko pa rin yung bed. Yun nga, yung bed bug spawn point ba yun? Para tuloy akong naka-hardcore. Galing. Mamamatay din ata ako. So, rin na natin to. Naabot ng lamig. Ay, may iron pa pala. Ha? Saan na naman ako nag-spawn? So, nag-spawn na naman ako sa desert, which is wala akong makitang malapit na village. Kaya ang ginawa ko, renown ko na lang yung sarili ko para mag-reset ulit ng spawn point. Then, pagka-spawn ko, buti na may malapit ulit na desert village. Tapos yung desert village na ulit yun, is meron na namang double library. So, kailangan ko makuha yung loot and mauwi ko yung mga loot na makukuha ko doon. Kasi magaganda yung loot na makukuha ko dito eh. Excuse me. Di ba nagana? Ooh, diamond pants! Projectile protection tapos unbreaking. Wow. Lock up the sea, butchering, knockback, efficiency 4, they're falling. So, same process lang ginawa ko dito. Nagpa-level lang ako hanggat makakuha ko ng enough levels para magamit ko yung waystone. Level 3. Pwede na. Oh. Ito yung bed ko. Dito bed ko oh. Bakit hindi ako nag-i-spawn dito? Sana naman ako lupalok na punta. Then, nung pagka-uwi ko, ang ginawa ko, binaba ko lang ulit yung mga loot. Then, ang ginawa ko, gumawa na ako ng wool armor. Actually, ship armor ata to eh. Gumawa ko ng ship armor, which is parang wool armor, pero much better. Yun, gumawa ko nun kasi para hindi na ako mamatay sa hypothermia. Ayoko na mawala yung loot ko. Para na ako nag-hardcore, okay? Naiirita na ako kung saan ako nag-i-spawn. Kaso, ito naman yung nangyari. Tignan nyo guys, pumunta ako doon ng walang kagalos-galos. Nakapunta ako ng maayos. Wala akong nakitang kahit anong kalaban. Tingnan mo mangyari pagbalik ko. Nung pabalik na ako, andun na ako, pabalik na. Oy, gago, na-stuck ka, no? Bobo kayo. Ha? Bobo ka? Yan na natin yung iPhone ko. Oops. Oopsie. Magmamine na lang ako, hindi ko na kailangan yung lifesteal kasi nakakuha ko vampirism. Starlight? Nakakuha ko vampirism eh.
Oh shit, may sea serpent. Oh shit, oh shit, shit. Shemay. Hindi ko nakita yung sea serpent! Oh, bakit wala na naman yung bed ko? Ano nangyari sa RL Craft World ko? Bakit hindi nag-save yung bed ko? Sa time na to guys, stress na ako. Hindi ko na alam gagawin. Nasakit ng ulo ko guys. Ayaw talagang magano ng bed ko kahit anong bed na higaan ko. Ayaw talagang gumana yung spawn point ko. Kaya naiinis ako. Tapos sa jungle pa ako ni-spawn. Kaya kailangan ko ulit mag-reset. Sa mga oras na to, nagwo-world tour na ako. Tingnan naman kung saan ako nag-spawn. Nag-spawn ako sa Mushroom Island. Ano namang mobs dito? Ang gagawin ko dito? Uy! Nakakita ako mushroom! Mushroom Island! Wow! Nakakita ko ng rare island, oh. Walang nag-i-spawn na mobs dito, di ba? Ito ba yun? Ito na ba yun? Legit ba yan? Nakakita ko mushroom! Eh nga, kung saan saan naman ako nag-spawn. Kung saan saan din ako nag-reset. Tapos, etong part na to, may nakita akong floating island. Yung floating island na pinuntahan ko dati. Then yung alam ko kasi may loot dito eh. Then nung pagkaano ko dito, kasi inabol ako ng zombie, may nakita kong loot sa lapag. May recall potion. Kasi ang problema, pag ginamit ko yung recall potion guys, hindi ako uuwi sa base ko kasi nga naglolo ko yung bed. Nagbabag spawn point nga. So wala akong bed na naka-registered. Kahit mag-recall potion ako, kung saan lang ako te-teleport nito. Pero kahit pa paano, pinasok ko pa rin yung floating island para lootan. Alam ko may loot dito. Oy. Oh, ganda ng loot. Diyos, may snow pa rin. Hindi ko alam eh. Wala yung mga waystone ko. Hindi ako sinisave. Napindot ko. Paano kung kanina pa ako iba't ibang village na nagpupunta. Nakatulog na ako. Pinaglolo ko ako nito laro ko. Tapos nung naalala ko, may horse pala ako. Late ko na naalala mo yung horse ako. Yung horse guys, pwede siya mag-teleport kahit saan. Basta meron kang personal horse. Ginamit ko yung personal horse ko para mas mabilis ako makatravel. Kasi may dala-dala nga akong loot. Buti lang may nakita akong village. Kaso ito naman yung nangyari. Nakakainis yung raptor. Double niya ako. Hinabol ako ng raptor. Ang lapit ko na doon sa waypoint. Oh, huwag mo na akong subukang habulin. Ah, left yun! Namatay pa ako! Saan na naman ako na-spawn? Dapat pala hinawakan ko na yung waystone. Hindi ko kasi nakita eh. Saan ako na-spawn? So yun nga, namatay na naman ako. Then nag-spawn na naman ako sa jungle. Buti na lang yung jungle is merong village structure. Yung village structure is madami na naman akong loot na makukuha doon. And this time, kailangan ko makauwi kasi magaganda yung loot ng village structure. Ang dami kong umbrium. Protection 3. Silk Touch, Depth Strider. Protection 3. Ayoko tuloy mamatay kasi may madaming Protection 3. This time guys, medyo nahirapan ako makauwi kasi kahit naka-horse ako and hindi ako inaatakan ng hypothermia. Ang naging problema ko dito guys, sobrang laki nung forest. Sobrang laki ng forest and wala akong makitang nearby na village na may waypoint. O wala din ako makita kahit anong waypoint kaya nahirapan ako dito. Tagal ko dito nag-iikot guys. Nahirapan din ako mag-navigate kasi yung mga dragon, tago sila sa puno. So kailangan pumasok pa ako sa puno para makita if ever may dragon. Hindi sila nalipad din. Hindi ko alam bakit eh. Basta kailangan kong mag-ingat, dahan-dahan ako kahit papaano nung nagda-navigate ako dito. Yan, hanggang sa nakauwi ako, na-stress nga ako, pagod ako dito eh. Trinay ko one last time matulog ha. Trinay ko one last time matulog dito sa base.
kung gagana yung ano. Tinanay ko pa dito guys, i-exit yung laro, tapos buksan ulit, i-restart lahat para lang makita kung naglolo ko ba talaga yung bed ko. Nakakuha ko loot ka kagana kasi naglolo ka. Siguro babalikan ko na lang yung isang backpack sa may scissor pen kapag na-sure ko nang hindi naglolo ko yung ano. Tapon na natin. Balikan ko lang yung isa kong ano pa guys. Gusto kong malaman kung dito pa rin ba ako mag-i-spawn. Pero pag dito hindi dito nag-spawn, ayoko na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag hindi ako dito nag-spawn. Ayan sir. Try ko kasi mag-reset eh. Kailangan sa base ako mag-i-spawn. Natulog ako sa base ha. Oh! Diba? Hindi nagana. Hindi talaga siya nagana. Naglolo ko siya. Hindi ko lang ewan ko guys. Pero hanggang dito na muna kasi naglolo ko yung bed ko. Nireset ko na yung ano ko eh. Yung game ko. Pero ganun pa rin nangyari. Kung saan pa rin niya ako tinitipi. Hindi ko alam kung paano to. Ano, bug ata to or something. Nagloko ko simula nung nag-ano ko eh. Natulog ako. Nag-sleep ako doon sa sleeping bag. Tapos namatay ako. Kasi nga nang hinahype ko ako. Ewan ko guys. Hindi ko alam kung paano ko ayusin to. Ang hirap, hindi ako makakaano. So, hindi ako mamamatay. So, guys, ano na. Ngayos dapat ang plano ko this episode, pero ano tayo? Natigilan ng ating plano. Pero madami akong loot, buti lang iwan ko na lang sa base yung mga nalulot ko. Yun yung maganda, nakapag-loot ako kahit paano naiiwan ko sa base. Ano na lang talaga guys, kailangan ko mahanapan ng way kung paano ko ayusin to. Kasi kung hindi, ulit ako mag-i-spawn kung saan kapag namatay. So thank you pa rin sa panonood kahit na hindi na to yung ano natin. Pinakaplano this episode. Tatry ko gawa ng paraan kung kinakailangan hindi mamatay. Tatry ko. Pero ngayon wala akong ibang alam ko nang gagawin ko. Pero madali lang makakauwi eh. Kasi kailangan ko lang naman ng village na i-spawn na. And then kailangan ko lang ng EXP. Yun lang naman yun eh. Kailangan ko lang ng ganun. And siguro kita lang tayo sa next episode guys. Sana makauwi pa ako. Thank you sa walang samang panonood. And thank you sa mga nagko-comment pa rin. Like and subscribe kayo guys. Tapos, nakita-kits tayo next episode ng pagdurusa ko dito sa RL Club. At lalo pa kumihirap. Paalam.